Hello mga mother fathers, brother and sisters. Today, we have a graphite pencils from Montmartre. An Australian brand kilala sa paggawa ng mga pangbobong art materials. Uy! Ako na. Hirap kasi mag-recording dito eh. Maya't maya may nasigaw eh. Kaya gumamit ako ng AI voice. Medyo matapang pala. Sorry na pa, Joe. Na-carried away lang po. Ako na ulit, wag naman ampal please. Tuloy natin, magdodrawing si boss gamit ang lapis na ito. Aalamin natin kung kaya ba niya makagawa ng isang magandang art gamit ang budget-friendly na lapis na to. Aalamin din natin kung dapat ba makonsider na mapasama ito sa ating mga koleksyon, tapos nun tatago na lang ulit. Sipag nito eh. Pangalawang beses na yan. Okay, off camera, gamit itong sketchpad natin, gumawa na tayo ng mga swatches in comparison na lang din sa ibang brand. And then, nilagay ko na rin yung mga prices ng bawat isa. At dito tayo ngayon sa may Montmartre. Kung maaalala ko, nasa 230 pesos pala. Ayan, nakalagay. 19 pesos each lang pumapatak ang ating set ng Montmartre na graphite pencils from 2H hanggang 8B. Aside sa pangalan ng body nya, nakalagay na ito maganda, meron siyang grading, no? Yung, may gradient siya dito ng from light to dark. So ayun po, disclaimer lang, no? Itong video na to ay base sa aking kakayanan at sa aking magiging experience, sa actual experience ko, sa skills ko kung paano gumamit ng isang lapis. Kasi alam naman natin na marami talaga mga masters pagdating dito sa may graphite at hindi natin alam kung anong level na tayo pagdating dito. For the reference, I took a random picture from pins. Ganyan yan eh, ayaw gumawa ng sariling design. Hi! If you are enjoying this kind of content, baka naman pwede mong i-consider mag-subscribe. Hit mo na din yung notification bell icon para di ka ma-hit ng palad ko. Nyahahaha, char lang. Ay, ayan nga, naputulan na naman. Sayang oh. 8B, yung pinakamaitim pa. Ayan.
cutter na yung pinantasan natin. Ayun lang, medyo matigas yung kahoy na ginamit sa kanya. Hindi sa mga yung katulad ng mga Faber Castell. Ayun, parang nagkakat ng butter pag gano'n eh. Yung satisfying, ganun, satisfying yung pagtatasa mo ng cutter gamit ang cutter. Pero dito wala, mag-bad trip ka kasi ang tigas ng kahoy. May pagkamagaspang yung niya, yung pakaramdam pagka kinakaskas mo na siya sa papel. Ayan tipong may parang makapal, may ganito naman, hindi siya even, may buo-buo siyang may buo-buo siyang graphite. Ayun dito naman, ayun same pressure lang. Pero pagdating dito, may magaspang-gaspang na ganyan. Buling ko ngayon yan, yung ganyang itim. Hindi consistent. Pagdating dito lang naman sa may 8B tsaka yung 7B, yung mga mapupusyaw, hindi naman gaanong magaspang, lalo na yung mga bandang HB pababa. Ayun, maayos na yun, maayos na gamitin. Ayun, habulin ko ngayon yung ganitong kadilim, pero parang ang hirap hindi na siya nagpapantay. Here's the finished art using only Montmartre graphite pencils. Is the pencil did a great job? Comment your thoughts. Baka may karagdagan kaalaman ka na maibabahagi, share mo na yan. Pros and cons. Siyempre, review. So, dapat meron tayong pros and cons. Unahin muna natin yung pros. Pros, kumbaga parang yung mga nagustuhan natin. Ano yung mga nagustuhan natin dito? Unang-una yung price. Ranging from 200 to 280 pesos. Yun yung mga nakita ko. Kung may makikita kayo sa online, nag-range to ng etong gantong packaging makakita kayo ng nasa 400 to 600. Huwag nyo na pong bilhin yun. So, scam po yun, hindi, tsaka, kung bibili kayo ng mga Montmartre, since meron naman silang legit na store, doon na lang kayo bumili na sa online na legit. Sa mga Shopee, Lazada, meron naman na Montmartre Mall. Doon na lang kayo bumili. Yung mga preferred store, pwede yun. Pero yung mga code name lang, makakita kayo nito 400 to 600. Huwag nyo nang bilhin, X na agad yun. Okay, so sa pros, yung price very affordable, 200 to 280 pesos, yun lang, hanggang doon lang. At pangalawa is yung range ng lapis. Meron tayo dito from 2H hanggang 8B, so 12 yung inclusion natin dito na pumapatak lang. Kung sa 230 na nakita ninyo kanina is nasa halos 20 pesos lang ang isa. It's okay para sa price. And then yung packaging, number 3, packaging niya is naka-tin can, na organized na. Ikaw, yung mga lapis mo na mismo yung mahihiyang umalis dyan, kasi syempre, di ba, may mga room, lalo na kung syempre pag napakasipag mo, itatabi mo lang siya ng sobrang tagal na hindi mo nagagamitin. Ayan, maayos, hindi siya kalat-kalat. And then yung pinakamahalaga, pangatlo, 1, 2, 3, pang-apat na is yung website nila. So active yung website nila, www.montmartre.net. So dun, maganda kasi access sa hundreds of free lessons nila and demos sa bawat art materials na meron sa kanila. Then ito nga, Ayan yung sinasabi natin.
Sa cons naman, yung mga hindi ko nagustuhan, parang dalawang item, dalawang karanasan lang is yung 8B. Sobrang lambot niya, dali niya maputol. Ito. Ayan. Ayan. Kung gagamit ka ng pantasana lang ng mga putyo-putyo siguro, ayun, hindi mo siya matatasan ng maayos. Kailangan mo gumamit sa kanya ng blade or cutter. Pero Prisma to, hindi naman to basta lang din eh. Pero ayun na nga, since Prismacolor na yung sharpener ng Prismacolor yung ginagamit mo, napuputulan ka pa rin. So what more pa kung alam mo yung mga kulay green lang, yung mga tigdodos lang yung puntasan yung meron ka, wala, pangit na yun. Hindi mo matatasahan yan, magkakabali-bali lang yan kasi mabatid ka na. So cutter na lang, so okay. Okay, yung pangalawa is yung ibang, hindi naman lahat ibang niya, napansin ko lang lalo na sa dito sa 8B hanggang parang dito sa tatlo lang na to, medyo may pagkamagaspang yung niya, gritty. Ayan, yung lid niya. Ito. Ayan. Dito. Minsan hindi na nagpapantay-pantay yung gawa natin. Yun lang. Siguro, sa consistency, or etong particular lang na to, yung pagkakaputol-putol, hindi natin alam. Pwedeng bago ma-ship sa akin to is nabagsak, ganun. Ayan. Dito na po namin tatapusin ang video. Maraming salamat sa panonood. At para updated ka sa mga susunod nating upload, subscribe na! Di ko alam kung paano tatapusin, kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.